kabuuang 75 billion pesos na hospital bill ng 1.3 million na pasyente naging libre po dahil sa zero balance billing. Karagdagang 1 bilyong pisong pondo naman para sa operasyon ng 4 na specialty hospitals ang mas magpapalawak pa sa implementasyon ng zero balance billing. Ang pangalan ko po Samuel Bumanglag. Ang trabaho ko po sa barangay po, driver. Sumakit po dito sa dibdib ko. Dati naman po sumasakit. Pag ginaganyan-ganyan ko po, mawawala. Pero nung na po, tuloy-tuloy ang sakit na niya. Tapos nang lalambot na ako, pinapawisan ako ng malamig. Kaya sabi ko, takbo niya na ako. Pumunta po si tatay dito sa amin for chest pain. Ito po ay usually nararamdaman ng mga pasyente na inaatake po sa puso. Ang mga warning signs kung ano po ang dapat nating bantayan kung tayo po ay inaatake sa puso. Number 1 po, paninikip ng dibdib o sumasakit yung dibdib na parang dinadaganan. Number 2, sobrang hingal. Number 3 is nagpapawis po ng sobrang madami. Nung nakita po siya namin sa emergency room, agad po siya naming dinala sa may CV lab namin kung saan po ginawa ang emergency na coronary angiogram. Dito po nalaman na meron pong 3 baradong ugat sa kanyang puso. Dahil po ang 3 baradong ugat ay nangangailangan po ng tinatawag natin na coronary artery bypass graft na surgery kung saan inischedule po natin si tatay na mag-undergo ng sinasabi nating surgery. Lifestyle o uri ng pamumuhay, mga pinipiling pagkain o inumin at family history ang mga pangunahing salik na nakaaapekto para ang isang tao ay magkaroon ng coronary artery disease na sanhi ng atake sa puso. Aminado si Tatay Samuel na halos lahat ito ay hindi niya nabigyang pansin noon, lalo na ang pag-inom ng alak pakonsuelo sa sarili matapos ang nakapapagod na araw sa trabaho. Kaya ito ang payo ni Doc. Marami pong factors na modifiable o pwede nating palitan kagaya ng lifestyle, pwede nating palitan ang choices natin sa pagkain. Pwede rin po tayo mag-engage sa mga activities kagaya ng mga exercise kung saan makakatulong din po sa ating cardiovascular health. Pag-iwas sa mga bisyo kagaya ng paninigarilyo at pag-inom ng malakas. Once na naramdaman nyo po ang itong mga sintomas, ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na ospital o di kaya dito po sa amin sa Philippine Heart Center. Sa mga kagaya kong umiinom, iwas-iwas mo sa tagay, sa kabawas-bawas yung pulutan na masarap. Kumain po kayo ng mga sustansya. Nasa atin naman ang pagpapalaga sa ating buhay. Ang zero balance billing po na programa ng DOH po, isa siyang malaking tulong po talaga sa mga pasyente natin dito. Kasi dito sa Philippine Heart Center, sobrang dami po na pasyente na kailangan nating tulungan. Kasi kami ho yung parang tinatawag na end referral center. Kumbaga lahat ng pasyente sa lahat ng lupalop ng Pilipinas, no, pwedeng i-refer or papuntahin nila dito sa Heart Center. Lalo na kung medyo komplikado yung kaso at hindi nila kaya. Very important din yung role ng mamamayan. Kasi dahil libre ba at zero balance na sa DOH, papabayaan mo na katawan mo. Mali. Importante ito. Kaya tayo may programang ganito para matutunan ng mga tao kung paano alagaan ng kalusugan nila. Si Tatay Samuel may hospital bill na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso. Matapos maoperahan. Pero dahil sa zero balance billing, libre na ang kanyang hospital bill. Sumatotal, nasa 500 benepisyaryo na ang natulungan ng zero balance billing sa Philippine Heart Center mula Hulyo hanggang Disyembre taong 2025. At ito ay may kabuuang mahigit 300 milyong piso na hospital bill. Sabi ng anak ko po, kaya natin pa. Basta mabuhay ka lang, mangutang tayo. Sabi niya po, mabuti ito, nilalakad tong mga bata. Bala may zero balance po na mangyayari. Kaya nagpapasalamat po ako na wala kaming mabayaran. Maraming salamat sa DOH sa ganitong
plano nila sa kagaya namin mahihirap.